Hi, it's Molly here. Welcome back to my channel. In this video, pag-uusapan naman natin itong si Atome PH. Downloadable lang ito through Google Play Store and this is the first time na nag-apply ako dito kay Atome. Upon application, kailangan mong i-fill out or sagutan yung mga questions about sa ating basic informations sa applications ni Atome. After nating sagutan yung mga basic informations na tinatanong ni Atome, isa-submit mo yung iyong application. Then, mag-under review siya. Kailangan mong maghantay ng kanilang approval time. Based on my own experience, upon submitting dun sa aking application, nag-under review siya for 3 days yung kailangan kong hantayin sa kanilang approval. Pero kinabukasan, nag-email sa akin si Atome to let me know na approve yung aking application. Upon checking sa app ni Atome, yung first initial approved amount na binigay sa akin ni Atome is 8,000 pesos. So not bad na rin para dun sa mga starting pa lang na nag-a-apply dito. For me, yung binigay nilang credit limit sa akin is mataas na yon as first time na nag-apply kay Atome. After my approved credit limit, hindi ko muna siya ginamit the whole month. Nagulat na lang ako after 1 month. Nag-email sa akin si Atome na nag-increase yung aking credit limit. Upon checking sa aking increased credit limit, nag-increase siya ng additional 2,000 pesos. Naging 10,000 pesos yung binigay sa aking credit limit even though hindi ko siya ginamit the whole month. After ko ma-approve kay Atome, nag-request agad ako ng aking physical card. Yung napili ko na physical card is itong kanilang Atome card na color black. Meron ka namang pagpipilian na 3 color ng kanilang physical card. Meron silang color white, pink, and itong black. So, ito yung pinili ko. About naman sa kanilang delivery ng ating physical card, wala tayong babayaran sa pag-deliver nila ng ating card. Totally free siya na i-deliver sa atin na door-to-door. And yung sa akin, ang nag-deliver is via to go. Yung location ko wala sa NCR. 6 days dumating yung aking physical card. Magpipresent lang tayo ng IDs para ibigay nila sa atin yung ating parcel. One thing I like about this Atome card, meron silang 40 days na 0% interest. For example, lahat ng purchase mo, pag binayaran mo ito ng buo after 40 days, magiging 0% interest siya. So, napakaganda ng ganitong services ni Atome. Pagdating naman sa kanilang installments, meron ka ding pagpipilian. Meron silang ino-offer na 3 months to pay or 6 months to pay. Pero pag itong installments, yung pinili mo, may kalakihan din yung kanilang china-charge na interest around 5 to 6%. Nasa inyo na yan kung ano yung pipiliin nyo doon, kung pipiliin nyo yung 0% interest for 40 days or itong installments ni Atome. Isa sa mga nagugustuhan ko dito kay Atome, yung kanilang spin and win. Kasi every time na nag-earn ka ng points, pwede mo yung gamitin. Like for example, i-avail mo yan ng kanilang voucher kung ikaw ay nag-order ng Grab Food. And pwede mo ding i-avail ng kanilang spending limit. When it comes sa payment kay Atome, nung bago pa lang ako, hindi ko pa alam kung saan ako mas makakamura ng kanilang processing fee. So yung ginagamit ko before is through Maya, yung ginagamit ko sa pagbayad dito kay Atome. But na-discover ko din na meron palang mga ways para wala ng processing fee upon payment. Minsan, na-try ko din siyang bayaran using my BPI account. 25 pesos yung processing fee na binayaran ko. Pag through BPI ko siya binabayaran. Pero meron din palang ibang ways para totally free yung ating pagbabayad dito kay Atome. Dito pala kay Sibang, pag ito yung gagamitin mo pambayad kay Atome, wala siyang any processing fee sa pagbabayad. Totally zero yung processing fee niya. So, napakagandang gamitin itong si Sibang na pambayad dito kay Atome. Before, yung ginamit ko yung Maya app sa pagbabayad or GCash, malaki talaga yung kanilang processing fee.
So dito kay Cbank, nakakabayad ako ng libre ng walang anumang any additional fee dun sa aking total due amount. Sa paggamit naman itong ating Atomic Credit Limit, mostly nagagamit ko siya sa pag-order kay Foodpanda or kay Shopee. About sa kanilang physical card, never pa naman ako naka-experience na na-decline yung aking purchase. Every time na bala ko siyang gamitin, itong aking physical card, ang ginagawa ko is nag-change PIN ako dun sa aking application kay Atome. Yun kasi yung naisip ko na baka isa din yun sa ways para hindi ka ma-decline. Yun lang yung aking maisi-share ngayon about kay Atome. Before I end this video, kung kayo ay bago dito sa ating channel, please click the subscribe button para lagi tayong updated dito sa ating mga pinag-uusapan na mga loan application review. Thank you for watching and see you sa mga susunod nating mga upload videos. Bye!